Isang mapagpalang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig ng channel na ito. Samahan niyo po akong sariwain muli ang hindi ko malilimutang karanasan sa taong 1987 sa probinsya ng Sipalay City, Negros Occidental. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Arturo. Dalawa kaming magkakapatid at sa taong ito ay nasa edad 17 anyos pa lamang ako at nag-aaral sa sekundarya bilang third year high school. At ang aming bunso naman ay nasa elementarya pa lamang. Ang aming probinsya ay kilala bilang taniman ng mga tubo o Sugar Island na may tema na Ugyon Sipalay Nona at may lingwahe na Hiligay Nona. Ngunit mas maraming mga turista ang nahahalina dahil sa magaganda at kabigha-bighani nitong mga karagatan at mapuputi nitong mga buhangin sa dalampasigan. Subalit marami mang mga dayuhan ang pumupunta sa amin ay hindi kaila sa aming probinsya ang kahirapan at salat sa mapapasukang trabaho. Masarap mang pakinggan na city o syudad, subalit ang totoo ay walang mga mall o nagtataas ang mga gusali at mga establishmento na maaari mong mapasukan. Kung kaya maraming taga sa amin ang kinakailangan pang lumuwas ng Maynila upang maghanap ng mapapasukang trabaho. Sa katunayan, isa ang pamilya namin sa mga taong hirap at hikahos din sa pamumuhay, kung kaya't ipinagpapasalamat na lang namin ang aming maliit na sakahan na minana pa ng aming ama sa kanyang mga magulang. Pagsasaka ang pangunahing kinabubuhay ng aming pamilya at kahit mahirap lamang kami ay pilit kaming iginagapang ng aming mga magulang upang makapagtapos kami ng kapatid ko sa pag-aaral. Hindi naman ito lingid sa amin ng kapatid ko, kaya kung wala kaming pasok tulad ng araw ng Sabado at Linggo, ay tumutulong kami sa pagtatanim sa aming bukid ng mga gulay at iba pa. Minsan din ay sumasama ako sa mga kaibigan ko sa paggapas at paghahakot ng mga tubo kapalit ng kaunting halaga. May panahon din na sumasama ako sa pamamalaot sa dagat upang kahit papaano ay meron akong maiuwi na maiuulam at kung swertehin ay meron pang maibebenta kahit kakaunti. Basta para sa akin, lahat ng maaaring pagkakitaan at mapakinabangan upang makatulong sa pamilya ko ay talagang pinapatos ko dahil sa hirap ng buhay. Alam ng kapatid ko ang sakripisyo ng aming mga magulang, kung kaya't talagang pinagbubutihan naming magkapatid ang pag-aaral at isa rin ako sa kabilang sa atleta sa aming paaralan sa larangan ng Taekwondo. Kaunting kaalaman, ang Taekwondo ay uri ng sining panlaban o sport na pangumbate na nagmula pa sa Korea. Sa larong ito sumali ako sapagkat dito may pagkakataon akong maging scholar, lalo na sa kolehiyo, at may pagkakataon akong makapagtapos sa aking pag-aaral. Kung kaya kahit na mahirap at lalampa-lampa, ay pinipilit ko pa rin mapabilang. Hindi rin madali ang sinalihan kong laro sapagkat kailangan malakas ang iyong pangangatawan at immune system. Kung kaya kahit araw ng Sabado at Linggo ay talagang sinisikap ko ang palaging may ginagawa upang mapalakas ko pa ang aking katawan. Bunso, bukas dahil araw ng Sabado, samahan mo akong manguha ng mga kahoy sa bundok upang ibenta natin. Sigurado mga ngahoy lang talaga tayo. Baka kasi mga aso ka na naman tulad ng ginawa natin nakaraan. Ihalos maghapon na tayo roon. Oo naman, kailangan ko rin kasing umuwi bago magtanghali dahil magsasanay pa kami ni Alex ng Taekwondo dahil sa malapit na ang promotion ng aming laro. Sige, payag ako. Basta walang ensayo at pangangasong magaganap dahil hindi talaga ako sasama sa'yo sa susunod. Oo naman,
Sinabi ko na nga sa'yo, di ba? Dahil sa aking mga sinabi, ay hindi na nakatanggi pa ang aking kapatid sapagkat sapat na sa kanya ang aking mga sinabi at pangako upang kanyang paniwalaan. Pero lingid sa kaalaman ng aking kapatid na ang pakay ko roon ay mas mapalakas ko pa ang aking sarili at pangangatawan. Ayaw ko mang pagurin ang aking kapatid. Ito lang din kasi ang nakikita kong paraan upang mapalakas ko pa ang aking katawan. Dahil sa palagi ako ang tampulan sa aming grupo, dahil sa pagiging lampa ko at talunan. Sa katunayan, sa tuwing nagkakaroon ng ensayo at labanan, ay ako ang napagdidiskitahan ng mga kasamahan ko dahil sa tinuturing nila akong mahina at walang kwenta. Marami ring pagkakataon na umuwi akong maraming pasa at bugbog, subalit tinitiis ko pa rin dahil sa aking pangarap na maging iskolar at makapagtapos sa kolehiyo. Kinabukasan ay maaga na nga akong gumising upang masimulan ko na ang aking pag-eehersisyo. O bunso, tara na at aalis na tayo, sabi ko sa aking kapatid. Kuya naman mag-alas 6 pa lang po ng umaga, sagot naman niya sa akin. Mas maganda to dahil di pa mainit, sabi ko naman. Pagkatapos nga ni bunso na makapag-ayos ng kanyang sarili, ay tumuloy na nga kami upang makapagkahoy. Bago mag-alas 10 ng umaga, ay nakauwi na kami ng bahay at nakapagpahinga na lang. At tumungo na ako sa bahay ni Alex upang mag-ensayo ng taekwondo. Habang naglalakad ako patungo sa bahay nila Alex, ay nakasalubong ko ang isa sa mga mortal kong kalaban sa larangan ng taekwondo. Ito si Miguel. Oh, Arturo, ang aga mo ata. Oo, kailangan ko kasing pumunta kila Alex, sagot ko rito. Mag-iinsayo ka ba? Naku, kung ako sa'yo, di na ako magpapagod pa. Kasi sigurado namang talo ka na naman yan, sabi ni Miguel. Sabay tawa bago umalis. Hindi ko na lang pinansin pa ang tila pang mamaliit ni Miguel. Bagkus ay tinuon ko na lang ang aking isipan sa pag-iensayo. Ilang minuto pa ang lumipas at narating ko na ang bahay nila Alex. Kung kaya ay wala na akong sinayang pang panahon at tinawag ko na ito. Tao po, Alex? O Arturo, si Alex ba ang hinahanap mo? Opo, Aling Marta. Kailangan po kasi namin na mag-ensayo ngayon. O sige, pasukin ko na lang sa loob ng bahay at baka kanina ka pa nun inaantay. Nang makapagpaalam nga ako kay Aling Marta, ay pumasok na ako sa loob ng kanilang bahay at saktong kanina pa pala ako inaantay ni Alex. Inabutan ko itong abala sa kakapanood ng palabas sa kanyang cellphone at seryoso sa kanyang pinapanood kung kaya tinanong ko ito. O Alex, andyan ka lang pala. Kanina pa kita tinatawag ganun ba? Pasensya ka na Arturo Medyo natoon kasi ang atensyon ko sa pinapanood ko. Kung kaya di ko narinig ang mga tawag mo. Ano ba kasi ang pinapanood mo at seryoso ka dyan? Pagkasabi nga ni Alex tungkol sa kanyang pinapanood ay naiganyo din akong panoorin ito. Kung kaya't nawala na sa isip ko ang aming pag-iinsayo. Dahil sa pagkalibang ko rin sa aming pinapanood ng mga bagong depensa at atake sa kalaban, ay hindi na nga kami nakapag-ensayo ng araw na yon. Kinabukasan ay araw ng linggo, kung kaya't maaga pa lang ay abala na kami sa aming paghahanda dahil kailangan pa namin makasamba ng buong pamilya. Ito na kasi ang palagi naming ginagawa tuwing araw ng linggo. Kung kaya't wala na naman akong panahon sa pagsasanay para sa aking nalalapit na promotion.
Bandang 10:00 na ng umaga nang makauwi kami ng bahay at pagkatapos namin makapagpalit ng damit ay pumupunta na kami ng bukid upang tulungan sila Itaya sa pagtatanim ng mga gulay. Pagdating namin sa bukid ay agad na nga kaming nagtanim at dahil sa may katandaan na rin si Itaya ay ako na lang ang nagpatuloy sa kanyang pag-aararo. Kung kaya't pagka-uwi namin ng bahay ay talagang sobrang pagod ng aking katawan buhat sa maghapong pag-aararo. Bunso, ikaw na lang muna ang magpakain sa kalabaw sabi ko sa aking kapatid. Ang kuya naman ikaw nga nakatuka ron. Oo nga, pero sobrang pagod ko ngayon, kaya ikaw na lang muna ngayon. Dahil sa mga sinabi ko ay napakamot na lang ng ulo ang aking kapatid at sumunod. Kahit labag man sa kalooban na sumunod siya sa akin, ay wala na siyang magagawa dahil pareho kaming mapapagalitan kung sakasakali na hindi mapakain ang kalabaw. Dahil sa pagod ko ay hindi ko na namalayan pa na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako ng paulit-ulit na akong tinatawag nila Inaya upang maghapunan. Pagbangon ko ay medyo nahirapan pa akong makatayo dahil sa ramdam ko pa rin ang pagod at pamaga ng aking katawan. O Arturo, ayos ka lang ba? Tanong ng aking ama. Opo tay, nanibago lang po yata ako. Pasensya na kayo mga anak kung matanda ng tatay. Maraming salamat talaga sa inyong dalawa. Sabi pa ulit ni tatay. Ramdam ko ang taos-pusong pasasalamat ng aming mga magulang sa amin ng kapatid ko. Kung kaya't mas nangingibabaw ngayon ang pagnanais kong makapagtapos ng pag-aaral nang sa ganon ay maiahon ko sila Itay at Inaya sa kahirapan. Subalit na bigla ako nang maalala ko na naman na hindi pa pala ako nakakapag-insayo. Sigurado akong dihado na naman ako sa sparring namin ng mga kasamahan ko bukas. Lagot talaga ako nito, baka gawin na naman akong punching bag ng mga kasamahan ko. Lalo pa at hindi ko maigalaw ng maayos ang aking katawan dahil sa pamamaga nito. Ay nako, bahala na nga. Basta para kila Inaya at Itay, makakaya ko to. Wika ako sa aking sarili. Anyari sa'yo kuya? Bakit ka bumubulong dyan mag-isa? Tanong ni Arman na aking bunsong kapatid. Wala. Nagsasaulo lang ako dahil bukas may pagsusulit kami. Palusot ko naman. Upang manahimik na rin ang kapatid ko ay ipinikit ko na rin ang aking mga mata. Subalit lumipas lang ang ilang minuto ay hindi pa rin ako dinadalaw ng antok dahil sa aking mga iniisip. Paano kasi? Kinakabahan na naman ako sa posibleng mangyari sa akin bukas. Lalo pat hindi ako nakapag-insayo. Dagdagan pa na hindi ko maikilos ng maayos ang aking sarili. Kinabukasan ay maaga kami ng kapatid ko upang pumunta ng paaralan. Dahil sa hinahabol namin na makaabot kami sa flag ceremony. Subalit ng saktong papasok na kami ng paaralan ay hinarang kami nila Miguel at 3 pa nitong mga kasama. Oh Arturo, mabuti naman at pumasok ka ngayon. Ano naman kung pumasok ang kuya ko? Anong nakakatawa doon? Sabi ng aking bunsong kapatid. Wala naman. Medyo may kaunting inihanda lang kami regalo para sa kuya mo mamaya. Kaya paniguradong ikakatuwa mo rin. Wika ni Miguel. Miguel, pwede ba? Huwag niyo nang pagtripan ng kapatid ko. Sabat ko naman. Hindi naman kami nang aano sa inyo Ang totoo niyan, iniimbitahan din namin siya na manood para sa sparring at ensayo natin mamaya. Tawa ni Miguel habang nakatingin sa akin at naglalakad palayo.
Kita ko rito ang tila pang-aasar sa akin at alam ko rin na may masama itong pinaplano para sa akin. Nakangiti naman ako habang papalayo sa kapatid ko. Subalit di pa man ako nakakalayo ay lumapit ito sa akin. Alam kong meron itong itatanong sa akin kung kaya nang tinawag niya ako ay dali-dali akong bumalik sa kanya. Bakit ka bumalik, bunso? May problema ba? Kuya, ano po bang oras ang sparring niyo mamaya? Tanong ng aking kapatid. Siguro mga bandang 2:00 ng hapon. Bakit mo natanong? Wala namang kuya. Sige kuya, balik na po ako sa loob dahil nandyan na po ang guro namin. Pagpasok ni Arman sa kanilang silid ay pumunta na rin ako sa aking silid-aralan. Nang bandang 2:00 na ng hapon ay oras na ng aming taekwondo. Kung kaya't medyo alangan akong pumunta sa aming training room. Pagpasok ko nga sa loob ay nandoon na sila Alex at Miguel at ang iba ko pang mga kasamahan. Nagsimula na nga ang ensayo hanggang sa oras na upang makipagtunggali ako o sparring. Nang ako na ang susubok ay medyo kinabahan ako dahil sa red belter na ang makakalabang ko. Samantalang yellow belter pa lang ako. Kung kaya't medyo kabado ako dahil alam kong may mas kasanayan ang makakalaban ko. Dagdagan pa ng hirap kong maigalaw ng maayos ang aking katawan. Nako, paano ba yan Arturo? Mukhang magiging punching bag ka na naman neto. Wika ni Miguela. Hoy Miguel, huwag kang ganyan kay Arturo. Baka di mo alam ang ensayo niyan. Sabi naman ni Alex. Ensayo ba ka mo? Tignan na lang natin. Di ko na lang pinansin pa ang mga sinasabi ni Miguela sa halip ay pumunta na ako sa gitna upang makipag-sparring sa aking makakalaban. O Arturo, sa pagkakataong ito, senyor o nakakataas ng posisyon ang makakalaban mo. Kaya pag-aralan mo ng mabuti ha. Tandaan mo, sa araw ng promotion doon ako mamimili ng pwede kong dalhin upang maglaro sa division. Opo coach. Sagot ko rito. Nagsimula na nga ang aming laban. Medyo kabado ako ng mga oras na yon dahil bukod sa mataas ang ranggo ng makakalabang ko ay matangkad pa ito ng di hamak sa akin. Lahat ng sipa at atake sa akin ng aking katunggali ay puro ko iniiwasan at dinedepensahan. Arturo, ano ba? Huwag kang puro salag at puro atras lang. Umatake ka rin. Coach, yan ba ang nag-ensayo? Naku Arturo, ayusin mo. Opo coach. Dahil sa mga sinabi ni Coach Joel ay medyo kinabahan ako dahil baka hindi ako makapasa sa promotion at pag nagkataon tiyak nang hindi ako masasali sa magiging scholar ng aming paaralan. Dahil sa mga tanong sa aking isipan ay hindi ko na natuon ang aking pansin sa aking laban. Kung kaya't bago pa man ako muling tawagin ni Coach Joel ay may paanang tumama sa aking muka na siyang naging dahilan upang mawalan ako ng malaya. Paggising ko ay nasa klinika na ako. Klinika ng aming paaralan at nakahiga. Palinga ko sa buong paligid ay nakita ko si Alex na nasa aking tabi kasama ang aking kapatid na si Arman. O Arturo, buti naman nagising ka na. Bakit ako nandito Alex? Tanong ko. Paano hindi ka mapupunta rito kanina sa laban nyo eh? Wala ka na sa sarili at malayang iniisip kaya tinamahan ka tuloy. Hindi na ako kumibo. Alam ko namang hindi ko na maitatago pa kila inay at itaya ang aking pasa kaya alam kong malalaman din nila kung kaya't mas mabuti pang hayaan ko na lang na malaman nila.
Nang mahimasmasan na ako ay nagpatuloy na kami sa aming pag-uwi ng bahay. Habang inaalalayan ako ni Arman at ni Alex. Nang marating na namin ang bahay, sa bakuran pa lang ay natanaw na kami nila inay kung kaya't mabilis itong lumapit sa amin upang umusisa sa mga nangyari. Arturo, anong nangyari sa'yo? Bakit iika-ika ka sa paglalakad mo? Inay, kasi po... Hindi ko na natapos pa ang aking sasabihin dahil ipinaliwanag ni Alex ang mga nangyari sa akin sa paaralan. Pumasok na nga kami muna sa bahay at nang makaupo na ako doon, nagpaalam si Alex na tutuloy na sa kanyang pag-uwi. Nagpasalamat naman ako sa aking kaibigan dahil sa tulong nila sa akin. Nang kami na lang nila inay ang naroon, ay kinausap ako nito ng masinsinan. Arturo, mabuti pa siguro magbitiw ka na dyan sa sinalihan mong laro at mukhang puro bugbog ang inaabot mo. Sabi ni Itay. Pero tay, okay naman po ako kaya wag po kayo mag-alala sa akin. Mas mabuti pa anak, wag mo nang ituloy ang mga pagsali mo sa larong yan dahil baka sa susunod di lang yan ang aabutin mo. Pero Itay, ito lang po kasi ang nakikita kong paraan para maging scholar ako sa aming paaralan. Nang sa ganun po may pagpatuloy ko pa ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Tugon ko sa aking mga magulang habang tumutulo ang aking mga luha. Nagkatinginan naman sila inay at Itay habang hinihimas ni inay ang aking likod. Maya-maya pa ay narinig kong napabuntong hininga si Itay at nagsalita sa akin. Pasensya ka na anak wala kaming kakayahan pa para makapag-aral kayo sa kolehiyo. Sabi ni tatay. Tumingin naman ako sa aking Itay habang sumasagot na nga. Wala po yun tay, magagawan ko naman po ng paraan. Pasensya na po kayo kung sumali man ako doon sa taekwondo. Naunawaan ka namin anak. Hindi ka namin pagbabawalan pa. Basta mag-iingat ka. Matapos ang aming pagkukwentuhan ay naghapunan na nga kami. Dahil sa medyo namamaga pa at hirap pa akong maigalaw ang aking katawan, kung kaya't si Bunso na muna ang inutusan nila inay na magpakain ng aming kalabaw. Hindi naman ito tumanggi pa. Dahil naaawa din naman ito sa aking kalagayan. Kinagabihan, habang nasa kasarapan ako ng aking pagtulog, ay nanaginip ako. Nakasakay daw ako sa aming kalabaw patungo ng aming bukid nang biglang makipag-usap sa akin ang aming alagang kalabaw. Habang sakay ako ng aming kalabaw ay bumubulong-bulong ako sa hangin. Bumubulong ako sa aking sarili upang matandaan ko ang mga opensa at depensa na aming iniinsayo nang magsalita ang alaga naming kalabaw. Naku Arturo, mali ka na naman. Nabigla ako sa boses ng aking narinig, tila isang malaking boses ng isang lalaki. Kaagad naman akong nagpalingalinga kung sino ang tao sa paligid subalit wala akong makita. Nang makumpirma kong walang tao, ay pinagpatuloy ko na lang ang aking pagsasaulo. Iniisip ko na lang na baka guni-guni ko na lamang ang aking narinig kanina. Kanang kamay sa taas, kaliwa naman sa baba, tapos sipa sa kanang paa. At Suntok kaliwat kanan. hindi ko na natuloy pa dahil meron naman akong boses na narinig kung kaya't inilibot ko ang aking paningin. Sino yan? Lumabas ka dyan! Subalit walang tumugon sa sinabi ko, bagkus ay katahimikan ng gabi at tunog ng mga kuliglig at mga kulisap ang aking mga naririnig. Nagpatuloy pa rin ako sa pagsakay sa aming kalabaw nang biglang lumingon sa akin ang aming alaga. Nabigla ako sa aking nasaksihan
sapagkat nagliliwanag ang mga mata nitong nakatingin sa akin. At sa pagkakataong yon ay humarap ito sa akin habang nakangisi. Dahil sa takot ko ay napasigaw ako ng ubod ng lakas, dahilan upang mapabalikwas ako at mapabangon buhat sa aking pagkakatulog. Dahil sa aking ginawa ay nagising sila inay at itaya at agad na pumunta sa aking silida. Arturo, ano nangyari? Bakit ka sumigaw ng malakas? Wala ho inay. Nanaginip lang po ako. Arman, ikuha mo muna ng maiinom ang kuya mo. Baka dahil lang yan sa pagod, anak. Siguro po, itay. Tugon ko naman dito. Hindi ko na nga ikinuwento pa ang aking napanaginipan sapagkat alam ko naman na imposibleng mangyari ang mga yon sa totoong buhay. Nang makainom na ako ng tubig at medyo okay na ang aking pakiramdam, ay ipinagpatuloy ko na rin ang aking pagtulog. Kinaumagahan ay mataas ang aking lagnat kung kaya hindi ako nakapasok ng paaralan. Habang nasa kasarapan ako ng aking pagtulog ay napanaginipan ko na naman muli ang katulad sa napanaginipan ko kagabi. Nasa bukid daw ako ng mga oras na yon at nag-aararo ng palayan nang biglang magsalita ang alaga naming kalabaw sa akin. Kaibigan, kamusta ka na? Kamusta na ang pakiramdam mo? Sino ka? Ako ito, kaibigan. Ang inyong alagang kalabaw, si Argo. Nagising na lamang ako bigla buhat sa aking pagkakatulog nang yugyugin ako ni nanay. Anak, Arturo, gising! Nay, bakit ho? Gumising ka na muna, anak. Nagsasalita ka kasi ng tulog. Pasensya na po, Nay. Baka napasarap lang po ang tulog ko kaya nanaginip ako ng kung ano-ano. Dahil sa okay na ang aking pakiramdam, kung kaya ay agad naman akong bumangon at pumanhik na sa kusina upang makakain na ng tanghalian. Naisip ko kasi napuntahan si tatay sa bukid upang matulungan ko sa pag-aararo at madalhan na rin ng pananghalian niya. Nagpaalam naman ako kay inay na pupuntahan ko si itay sa bukid upang dalhan ng pagkain at matulungan na rin sa kanyang ginagawa. Anak, sigurado ka bang kaya mo na? Opo, inay. Huwag po kayong mag-alala. Okay na po ako. Basta anak, pag di pa kaya ng katawan, huwag mo nang ipilit pa. Opo, Nay. Tugon ko rito habang inihahanda ni Inaya ang aking mga dadalhin para kay Itaya. Dahil sa nawala naman na ang aking lagnat at sama ng pakiramdam, ay mas pinili ko na lang muna ang tulungan ng aking ama sa pag-asikaso sa bukid. Total naman, naipagpaalam naman ako ni Bunso sa aking paaralan na hindi na muna ako makakapasok. Habang binabaybay ko ang daan patungo sa aming bukid, ay muli kong naisip ang aking panaginip. Sa pagkakataon kasi na ito, ay medyo napaisip na ako dahil halos ilang beses nang naulit ang ganoong panaginip. Ano kayang ibig ipahiwatig sa akin ng panaginip kong yun? Bulong ko sa aking sarili habang pilit kong sinasariwa ang aking mga napanaginipan. Pero naisip ko na mukhang imposible namang magkatotoo dahil panaginip lamang iyon, pero ang gumugulo sa aking isipan ngayon ay kung bakit paulit-ulit ko ito nakikita sa aking panaginip. Ay naku Arturo, baka nababaliw ka na yata. Natatawa kong sambit sa aking sarili. Maya-maya pa ay natatanaw ko na ang aming bukid at sa di kalayuan ay natatanaw ko si Itaya kung kaya't dali-dali ko na siyang nilapitan at tinawag. Itay, halina po muna tayo dito. Makapananghalian na. O anak, bakit? Bakit ka nandito? Di ba masama ang pakiramdam mo? Okay na po ako, tay.
Huwag na ho kayong mag-alala pa. Mabuti naman kung ganun, anak. Opo, Itay. O sige na po, Tay. Mananghalian na po kayo. Ako na lang muna ang magtutuloy niyan. Kaagad namang umahon si Itay sa palayan at naglinis ng mga putik sa kanyang katawan upang makakain na ng pananghalian. Nang makita ko si Itay na nakaahon na sa palayan, ay siya namang dali-dali kong pagkuha sa alaga naming kalabaw upang maipagpatuloy ko na ang pag-aararo. Kamusta na, Argo? Sambit ko sa alaga naming kalabaw nang mahawakan ko na ito. Natatawa pa nga ako habang nababanggit ko ang pangalan niyang Argo dahil yun ang naalala kong tawag sa kanya. Nang tignan ko naman ang aming kalabaw ay wala namang espesyal o kung ano pa man sa aming alaga, kung kaya binabaliwala ko na lamang ang aking pag-iisip tungkol sa aking panaginip. Ay nako, kung ano-ano na tong naiisip ko, makapag-umpisa na nga. Bulong ko sa aking sarili at ipinagpatuloy ko na nga ang pag-aararo. Lumipas pa ang ilang oras at natapos ko na rin ang paghahanda ng aming palayan. Saktong-sakto lamang dahil sa malapit na rin na mag-aalas 6 ng hapon. O anak, umuwi na muna tayo at malapit ng gumabi. Sige po, Tay. Hahanapan ko lang muna ng makakain ng alaga nating kalabaw. O sige anak, upang makauwi na rin tayo. Hinila ko na nga ang alaga naming kalabaw at nang maitali ko na ito sa madamong lugar ay dali-dali naman kaming maglakad ni Itay pauwi ng aming bahay. Pagdating namin sa bahay ay agad naman kaming naglinis ng aming katawan at nagpahinga. Maya-maya pa ay nakita ko si Bunso kung kaya't inusisa ko ito kung kamusta na ba ang pagpapaalam niya sa aming guro. Bunso, kamusta sa paaralan? Di ba nagalit ang guro namin? Okay naman kuya, di naman po nagalit kaso... Anong kaso? Ano ba yon? Pagtatanong ko pa rito dahil sa nakita kong medyo alanganin na sabihin sa akin kung ano man iyon, kung kaya't kinulit ko pa upang maipagtapat niya sa akin. Kasi kuya, kanina sa paaralan nang makita ko ni Kuya Miguel, kinamusta ka niya? Inangamusta lang naman yung tao eh. Anong problema doon? Singit ni nanay. Di naman nangangamusta lang yun, Nay. Kasi halatang nang-aasar pa kay kuya. Sabi niya kasi sa akin, kamusta na raw yung kuya kong si Boy Tulog? Sagot naman ni Arman. Dahil sa sinabi ni Bunso ay medyo namula ako sa hiya. Hindi ko naman akalain na malalaman na rin nila Inaya ang ginagawang pang-aasar sa akin ni Miguela. Nagkungwari na lang ako na walang problema sa akin ang ginagawa ni Miguel pero sa kaloob-looban ng puso ko ay nais kong mapatunayan sa kanya na hindi ako lampa at may silbi rin ako sa larong aking sinalihan. Kinabukasan ay maaga kaming tumungo sa paaralan ni Bunso dahil sa nais naming makaabot ng flag ceremony. Subalit nang nasa loob na kami ng paaralan ay nakasalubong namin sila Miguel at ng 4 pa nitong mga kaibigan. Oy, Boy Tulog! Oh, pumasok ka na! Sambit nito sa akin at ubod ng lakas na tumawa kasama ng kanyang mga kaibigan. Alam kong inaasar lang ako ng mga ito kung kaya't hindi ko na lang inisip pa at hindi na binigyan ng atensyon at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Subalit iniharang ni Miguel ang kanyang mga paa sa daraanan ko dahilan upang mapasubsob ako sa aking paglalakad. Boy Tulog, huwag kang lumangoy riyan. Ang aga-aga eh. Diyan ka matutulog. Pangangantyaw nito sa akin habang walang humpay sa kakatawa. Dahil sa ginawa ni Miguel ay hindi na nakapagtimpi pa ang aking kapatid. Kung kaya't dumampot ito ng bato at walang pag-aatubiling ibinato kay Miguel.
Dahil sa ginawa ni Bunso ay natamaan sa noo si Miguel, dahilan upang magkaroon ito ng sugat, kung kaya't hindi na rin ito nag-atubili pa nga suntukin si Bunso. Nang makita kong sinuntok ni Miguel si Bunso, ay agad akong bumangon mula sa pagkakadapa ko at walang pag-aalangang ginantihan ko rin na ng suntok si Miguel. Sa isang iglap ay nagkaroon ng pag-aaway. Kaliwat ka ng suntok at sipa ang aking tinamo, buhat kay Miguel at sa mga kasamahan niya. "Kuya, tumayo ka dyan! Talunin mo sila!" sabi ng aking kapatid. "Paano makakalaban niyang kuya mo? Isiboy tulog yan." Dahil sa aking mga narinig, kahit nabugbog sarado na ako ay ubod lakas pa rin akong tumayo at walang pag-aatubiling sumugod sa mga ito. Sa mga oras na iyon ay puno ako ng galit dahil sa pagmamaliit ng mga ito sa akin at sa pananakit nito sa aking kapatid. "Tapang-tapangan ka pa, etong sayo! Kuya, lumaban ka! Lumaban tayo kuya, tumayo ka!" sabi ng aking kapatid. Habang walang awa akong ginugulpi nila Miguel at ng iba pa nitong mga kasamahan. Dahil sa walang humpay na pagsuntok sa akin at sipa ay hindi ko na nakayanan pa hanggang sa mawalan na ako ng malaya. Paggising ko ay nasa klinika na ako at nakahiga. "O anak, huwag ka na munang bumangon." Inay, si Bunso po nasaan?" "Nandun na sa bahay anak, kasama na yung ama." Mabuti naman po nay, okay lang si Bunso." "Oo anak, sa ngayon magpalakas ka na muna ha." "Opo nay." Inabot din ako ng halos mga ilang araw bago tuluyang kong maikilos ng maayos ang aking katawan buhat sa pinsalang aking tinamo. Dahil sa mga nangyayari ay ipinabarangay nila inay sila Miguel at ang mga kasama nito. Nagkaharap-harap naman kami sa barangay kasama ng aming mga magulang. Upang hindi na lumala ang hindi pagkakaunawaan ay napagkasunduan ng magkabilang panig na pagmultahin na lamang sila Miguel sa ginawa nila sa amin ni Bunso, kasabay ng pangangako ng mga ito na hindi na muling mananakit pa sa amin. Lumipas pa ang mga araw at mas naging okay na ang lahat para sa akin. Dahil sa nakapagkasunduan sa barangay ay nilubayan na ako ni Miguel kung kaya't malaya na ako mula sa kanila, mula sa kanilang pang-aapi. Sa ngayon ay nakatuon na muli ang aking atensyon sa pag-iensayo dahil sa nalalapit kong laban at promotion. "Arturo, malapit-lapit na rin ang ating laban at promotion. Handa ka na ba?" Medyo kinakabahan nga ako Alex eh." "Okay lang yan. Mauuna naman ang ating promotion bago ang laban." "Oo nga, kaso kung matalo tayo sa laban, wala tayong pagkakataon na mapabilang sa magiging scholar ng ating paaralan." "Ano ka ba? May susunod pa namang mga taon kung sakaling hindi tayo palarin ngayon. Basta ang unahin mo, maipasa mo ang promotion. Nang sa ganun tumaas na ang level at ranggo mo." "O Alex, ikaw din." Sambit ko kay Alex at muli akong nabuhayan dahil sa mga sinabi niya. Kung sakasakaling matalo man ako, ay may susunod pang taon para sa akin upang mapapilang sa magiging scholar. Dahil sa pagiging abala namin sa pagtatanim sa bukid ay wala na akong panahon sa pag-iensayo. Paano kasi, hindi ko rin naman pwedeng hayaan na lamang sila itaya sa pagtatanim sa bukid dahil sa may katandaan na rin ang mga ito. Kinabukasan ay dumating na nga ang pinakaaantay namin, ang promotion at laban sa Taekwondo. "O Arturo, handa ka na ba sa laban at promotion mo mamaya?" "O Lex, ikaw ba?" "Oo naman, palagi nga kitang pinupuntahan sa bahay nyo para yatang mag-ensayo. Kaso sabi ng kapatid mo, nauna ka na raw kaya nag-ensayo na lang ako mag-isa."
Wika ni Alex. Ngumiti naman ako dito upang hindi niya mahalata na nag-aalala ako sa maaaring kalabasan ng laban at promotion ko ngayon. Lumipas pa ang mga oras at dumating na nga ang labang ko. O Arturo, mag-umpisa ka na. Opo, coach. Nagsimula na nga ako sa pagpapakita ng aking promotion. Mabuti na lang at natatandaan ko ang lahat ng depensa at opensa, maging ang mga hakbang, kung kaya't naipasa ko ang pagsusulit. Mabuti Arturo at maganda na ang pinapakita mo. Salamat po, coach. Pagkatapos nga namin sa aming mga pagsusulit, ay sumunod naman ang laban. Dito ay pagalingan dahil kailangan namin makapasa upang mapili at makasama sa mga dadalhin upang ilaban sa iba't ibang paaralan hanggang sa makaabot kami sa division at palarong pambansa. Ilang minuto pa ang lumipas hanggang sa ako na ang tinawag upang makipagtunggali sa aking makakalaban. Arturo, galingan mo para makasama ka sa mga ilalaban sa ibang paaralan. Oo naman, para may pagkakataon akong maging scholar ng ating paaralan. Masaya ko pang tugon sa aking kaibigan habang naghahanda sa laban. Ilang saglit pa ay nagsimula na nga ang laban. Kaliwat kanan palitan ng atake at depensa hanggang sa hindi inaasahan na matamaan ako na siyang dahilan upang ako ay matalo. Hindi naman malubha ang pisala kong tinamo, kaya kahit talo ay maluwag ang loob kong tinanggap ang aking pagkatalo. Naisip ko na may isang taon pa naman para sa akin na pagkakataon upang maging scholar ng aming paaralan. Dahil sa mga nangyari, ay pinagtutuunan ko na lang muna ang aking pag-aaral at pagtulong sa aking mga magulang, subalit sumasali pa rin naman ako sa pag-iensayo sa taekwondo. Dahil sa katandaan ni Itay, ay mas pinili ko na lang na wag na siyang pagtrabahuhin pa sa aming bukid at lahat ng kanyang trabaho ay ako na ang sumalo. Naisip ko na maaari ko namang pagtuunan ang bukid ng buong araw tuwing Sabado at Linggo. At saka tapos na din naman ang pagtatanim ng palay kung kaya't wala akong kailangan pang gawin. Sige anak, kung yan ang desisyon mo, walang problema sa amin ng Itay mo. Basta ba ang unahin mo pa rin ay ang pag-aaral mo Opo Nay, makakaasa po kayo. Wala namang masyadong mabibigat na trabaho, kaya pwede kong tignan. Hindi namang kabigatan ng ganoong gawain, hindi ba? Sige po Tay, basta pag may kailangang araruhin sa bukid ako na lang po ang bahala. Sumang-ayon naman sila Itay sa aking sinabi, kung kaya't ganun na lamang ang kanilang pasasalamat sa akin dahil sa tulong at suporta na ibinibigay ko sa kanila. Huwag po kayo mag-alala Tay, Nay. Sisikapin ko pong maiahon kayo sa kahirapan. Nasa ganun hindi nyo na kailangan pang magbalat ng buto. Kaawahan ka ng Diyos anak. Sana matupad mo ang iyong mga pangarap. Mabuti na lang at maswerte kaming nagkaroon ng mga anak na katulad ninyo. Mas mapalad po kami na kayo ang aming naging magulang dahil po naturuan nyo kami ng maayos at napalaki ng may magandang ugali. O siya, tama na yung drama. Kumain na lang tayo at nagugutom na ako. Pabirong tugon naman ng aking ama kung kaya't dali-dali nang pumanghit si Inaya sa kusina upang maghanda ng makakain. Dahil sa tapos na ang aking promosyon at pagtatanim sa bukid, ay may libre pa akong oras. Kung kaya't may pagkakataon na akong manghuli ng mga ligaw na hayop sa bundok. Isang araw ay naisip kong manghuli ng galang hayop sa bukid, kung kaya't inaya ko ang aking kapatid. Bunso, tara samahan mo akong manghuli ng mga hayop sa bundok. Sige po kuya, paig ako. Total naman wala naman tayong kailangang gawin ngayon. O tara na, bagal
Saglit lang. Magpaalam muna tayo kina Itay. Sumang-ayon naman ako at nagpaalam kami kila Itaya. Pinayagan naman kami subalit binawalan kami nila Itaya na pumunta sa pinakatinta ng bundok dahil ayon sa usap-usapan maraming magsasaka na raw ang napadpad doon na hindi na nakakabalik pa ng buhaya. Nangako naman kami ni Bunso at nagpatuloy na nga kami sa aming paglalakad. Habang abala kami ni Bunso sa paglalakad, ay naitanong niya sa akin ang tungkol sa sinabi ni Itaya doon sa bundok. Kuya, totoo kayang wala nang nakakabalik doon sa gitna ng bundok? Tanong niya sa akin. Siguro Bunso, kahit ako naririnig ko na rin ang ganoong usap-usapan. Kakatakot naman pala kuya, basta wag tayong pumunta ron ha. Oo naman, di tayo pwedeng doon baka mapagalitan pa tayo nila Itay. Sagot ko naman sa aking kapatid na halatang natatakot nang bumalik ng bundok. Naunawaan ko naman ang takot na kanyang nadarama. Kung kaya't mas minabuti na lang namin ang hindi na lumayo pa. Marami akong nakikitang mga ibon at ligaw na hayop. Subalit, sa tuwing tumatakbo papalayo at papunta ng gitnang gubat, ay hinahayaan na lang namin upang hindi na kami mapalayo pa. 2:00 pa lang ng hapon at nakauwi na kami ni Arman dahil sa kakamadali nitong makalayo sa bundok. Kahit wala pa kaming nahuling hayop, ay binaliwala ko na lamang dahil sa mas inaalala ko ang aking kapatid na kanina pang hindi mapakali habang nanguhuli kami ng mga hayop. O ayan Bunso natatanong mo ng bahay. Baka naman himatayin ka pa niyan. Ang kuya talaga, nagawa pang magbiro halos hindi ko na nga alam ang gagawin ko kanina sa tuwing may pumapagaspas na ibon Masyado mo kasing iniisip ang sinasabi nila Itay Umaga naman at sikat na sikat na ang araw. Kaya walang mga aswang. Bahala ka dyan. Basta di na ako sasama sa'yo sa trip mo. Ikaw ang bahala. Sayang, pupunta pa naman ako sa kalabaw natin. Ayaw mo bang sumakay? Di na muna kuya. Hindi pa kasi nawawala ang kaba at takot ko kanina sa bundok O siya, ikaw nang bahala. Pakisabi na lang kila inay na pumunta ako sa kalabaw natin Sabi ko sa aking kapatid. Tumango naman si Bunso bilang pagsang-ayon kung kaya't tumuloy na ako upang kunin ang aming kalabaw. Nang makuha ko na ito ay sinakyan ko ito habang pinapakain ng mga sariwang damo. Sobra nga ako nalilibang sa pagsakay sa likod ng aming kalabaw habang sumisipol-sipol pa. Ilang minuto rin ako sa aking ginagawa nang biglang naramdaman ko na lang na umiba ang kilos ng aming kalabaw. Sa mga oras na yon ay naging agresibo ito at naging maingay. Panay na rin ang pagtadyak nito sa lupa habang nakatingin sa bundok na ipinagbabawal ni Itaya. Ano kaya nangyari sa kalabaw na to? Tanong ko sa aking sarili habang patuloy kong pinapakiramdaman ang ginagawa ng aming kalabaw. Nang inilibot ko ang aking paningin ay doon ko palang napagtanto na 6:00 na pala ng hapon at medyo naghahalo na ang liwanag at dilima sa buong paligid. Kung kaya't dali-dali kong sinakyan muli ang aming kalabaw upang makauwi na. Medyo nahirapan at natagalan ako sa pag-uwi dahil sa pahirapang sumunod ng aming kalabaw sa nais ko dahil sa pagiging iba ng ugali nito ng mga oras na yun. Tuluyan na ngang binalot ng dilim ang buong paligid at medyo nakakaramdam na rin ako ng takot para sa aking sarili. Dagdagan pa ng mga alulong ng mga aso kung kaya't dali-dali akong bumaba at hinila ko na ng sapilitan na ang aming alaga. Pagdating ko sa bahay ay agad ko itong itinali sa puno ng mangga malapit sa aming bakuran at agad na akong pumasok sa loob ng bahay. O anak, bakit ginabi ka ng uwi? Tanong ni tatay. Pasensya na po tay,
nalibang ako at di ko na namalayan ng oras. Mabuti naman at ligtas ka nakauwi. Po? O naman po tay, tahimik naman po ang paligid Sagot ko sa aking ama habang nakangiti. Subalit nagtataka ako dahil hindi ito nakikipagbiruan sa akin at seryoso ang mukha nitong nakatingin sa akin. Kung kaya't siya ay aking tinanong. Tay, may problema po ba? Bakit po mukha kayong seryoso? Ngunit hindi na ito muling nagsalita pa, kung kaya't sumabay na si inay sa aming usapan. Alam mo kasi anak, may bali-balita na nagsisimula na namang maghasik ng lagim ang mga aswang. Ho? Aswang ba, nay? Kwentong pambata lang po yan. Pabirong sagot ko pa kay nanay habang natatawa. Paano kasi, ilang taon na ako pero kahit na kailan hindi pa ako nakakakita ng totoong aswang, kung kaya't hindi talaga ako naniniwala sa mga ganoong uri ng nilalang. Naku anak, maniwala ka. Yan ang bali-balita ngayon dito sa ating baryo. Na di umano ay namiminsala na naman ang mga aswang na yan. Alam kong seryoso si nanay sa kanyang mga sinabi at alam ko ring hindi ito nagbibiro, kung kaya't hindi na ako sumagot pa. Nang matapos na kami sa aming hapunan ay natulog na nga kami. Kaagad naman akong nakatulog buhat sa pagod ng aking nararamdaman. Subalit nang maghahating gabi na ay napabalikwas ako ng bangon dahil sa pag-iingay ng aming kalabawa sa labas ng bakuran. Tila may kinakalaban ito kung kaya't nagmamadali akong sumilip sa butas ng dingding malapit sa pintuan. At doon ko nakita na tama nga ang aking hinala na may kinakalaban ang aming alaga. Base sa aking mga nakita, tila may mga mabibilis na mga anino na sinusungay-sungay ng aming kalabawa sa tuwing lumalapit ito sa kanya. Kaya naman, mabilis kong tinungo ang silid ng aking itaya upang ipaalam sa kanila ang mga nangyayari sa labas. Inay, tay, gising po muna kayo. Sambit ko sa mga ito sa mahinang boses, sabay yugyug sa mga to. Dahil sa aking ginawa ay nagising naman sila itaya at doon ko sinabi sa kanila ang mga nangyayari sa labas ng aming bahay. Kung kaya't sumilip din sila sa butas ng dingding at doon nila napag-alaman na mga aswang nga ang pilit na umaatake sa aming alaga. Agad namang kinuha ni Itay ang kanyang itak at kumuha ng goma ng gulong at mabilis na sinunog. Dahil sa kanyang ginawa ay biglang nagkaroon ng katahimikan ang buong paligid at nang muli kong silipin sa butas sa labas ay doon ko napatunayan na wala na ang aswang na umaaligid sa bahay. Itay, gumana po yung ginawa ninyo. Nagsisialisan ng mga aswang. Sabi na nga ba totoo ngang nag-uumpisa namang biktima ang mga aswang na yan dito sa ating baryo. Ngayon anak, naniniwala ka na ba sa mga sinasabi namin? Tumango naman ako bilang pagsang-ayon sa sinabi nila. Kahit ako, hindi ko maitatanggi ang katotohanan na totoo ngang umiiral ang mga aswang at hindi lang ito kwentong bayan lang, sapagkat nasa ating paligid lamang sila na nakikihalubilo na kasama natin. Nang masiguro naming tahimik at wala ng mga aswang sa paligid ng aking bahay, ay bumalik na nga kami sa aming pagtulog. 6:00 pa lang ng umaga ay nagising na nga ako dahil sa pag-aalala ko na baka may pinsala ang aming alagang hayop. Dahil sa kagabi lamang ay pinagtangkahan itong atakihin ng mga aswang. Paglapit ko sa aming alagang kalabawa ay agad ko namang sinuri ang buo nitong katawan upang masigurado na wala itong mga sugat o galos. Maya-maya pa ay lumabas na nga ng bahay si Itay habang hawak-hawak ang isang tasang kape at masayang hinihigop ito. O Arturo, kamusta ang alaga mo? May mga sugat ba? Wala naman po tay.
Nakamamangha nga po dahil kahit katiting na galos, wala siya natanggap sa aswang. Tugon ko rito habang patuloy pa ring inuusisa ang buong katawan ng aking alaga. Mabuti pa siguro magkape ka na muna nang sa ganun mainitan yung sikmura mo. Opo, tay. Tugon ko at dali-dali naman akong bumalik sa loob ng bahay. Agad naman ako nagtimpla ng kape at kumain na rin ng almusal. Ilang minuto pa ang nakalipas at narating ko na rin ang aming bukid, kung kaya humanap ako ng angkop at madamong lugar na maaaring makainan ng aming kalabaw. Pagkatapos ko ngang maitali ang aming kalabaw, ay tumulo na ako sa aming munting kubo upang iwang doon ang aking dalang gamit at nagpatuloy na ako sa pila-pila upang masimulan ko na ang aking gagawin. Dahil sa mataas na ang damo ng pila-pila ay naging abala nga ako sa pagtanggal ng mga ito, kung kaya't hindi ko na namalayan pa ang oras at inabot na ako ng 1:00 ng hapon bago makapananghalian. Nako, nagugutom na ako. Makakain nga muna. Bulong ko sa aking sarili at nagmamadali na ngang pumunta sa kubo upang makakain. Tinignan ko din ang kinaroroonan ng aming alagang kalabaw at nang masigurado kong hindi naman ito nabibilad sa araw, ay ipinagpatuloy ko na lang ang aking pagkain. Pagkatapos ko ngang kumain ay nahiga na muna ako upang makapagpahinga. Subalit, dala ng aking pagod ay hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Habang nasa kasarapan ako ng aking pagtulog ay muli akong nananaginip at muli na namang naulit ang aking panaginip patungkol sa aming alagang kalabaw na nagsasalita. Maya-maya pa ay natuon na sa mga aswang ang aking panaginip at sa mga oras na yon ay handa nang dukutin ng aswang ang aking puso, kung kaya bigla kong napaiktad at napasigaw, dahilan upang magising ako mula sa aking pagkakatulog. Kamuntikan na akong bangungutin . Pagbuntong hininga ko habang sinasapo ang aking dibdib. Kaagad akong uminom ng tubig upang kahit papaano ay lumuwag-luwag naman ang aking paghinga. Nang masigurado kong okay na ako, ay bumalik na ang aking lakas, ay mas pinili ko na lang na ipagpatuloy ang aking paglilinis sa pila-pila. Hindi na ako natulog pang muli dahil sa takot na muli akong bangungutin pa. Ipinagpatuloy ko pa nga ang pangunguha ng damo sa pila-pila at nang mag-aalasing ko na ng hapon ay pinili ko nang umuwi at ipabukas na lamang ang natitirang pilapil na kailangang linisan. Nanguha na muna ako ng saging at niyog at nang magawa ko na nga ay agad na akong umuwi ng bahay bit-bit ang mga to. Paano po, Nay, Tay? Kaawaan ka ng Diyos, anak. O siya, magpalit ka na muna ng damit mo at basa ka ng pawis. Sumunod naman ako sa sinabi ni Inay at agad na nagpalit ng damit at pagkatapos ay nagpahinga na muna ako. Maya-maya pa ay tinawag na nga ako ni Bunso upang makakain ng hapunan. Maaga nga akong nagpahinga at natulog dahil sa pagod ko. Habang nasa kasarapan ako ng aking pagtulog ay biglang sumagi sa aking isipan ang aming kalabaw, kung kaya't napabangon ako dahil sa nakalimutan ko pala ang aming kalabaw doon sa bukid. Kaagad kong hinanap ang flashlight ni Itaya at ang itak at nang palabas na ako ng pinto ay napansin nila ako, Inay, kung kaya't inusisa ako ng mga to. O anak, saan ka pupunta? Sa bukid po, Nay. Nakalimutan ko pala yung kalabaw. Kaya pala kanina pawis na pawis ka pa uwi. Sabi naman ng aking ama. Kaya nga po, hindi ko rin napansin dahil sa kakamadali. Paano yan, anak? Gabi na. Baka kung ano pang mangyari sa'yo sa daan. Sabi naman ni Nanay. Sumilip na muna ako sa labas ng bahay at nang makita kong maliwanag naman gawa ng kabilugan ng buwan ay hindi ako natakot
dahil sa naisip ko nakita ko naman ang buong paligid. Nagpaalam na nga ako kila inay at kahit medyo nag-aalangan sila ay pumayag pa rin sila. Mabilis ko na ngang tinuntun ang daan papunta sa aming bukid. Ilang minuto pa ang nakakalipas ay tanaw ko na ang aming bukid kung kaya't lakad takbo na ang aking ginawa upang makarating kaagad sa kinaroroonan ng aming kalabaw. Malayo pa lang ay dinig ko na ang ingay ng aming kalabaw. Waring may kinakalaban ito kung kaya mas nagmadali na nga ako subalit. Nang kinuha ko na ang tali ng aming alaga, nagulat ako sa aking nasaksihan dahil sa tila nagliliwanag ang mga mata nito at agresibo sa mga oras na yon at tila hindi ako kilala. Pinadyak-padyak nga ang paa nito habang naghahanda upang ako ay suwagin. Paulit-ulit ko pa itong tinawag sa kanyang pangalan subalit tila hindi ako nito naririnig at nakikilala. Walang ano-ano ay sumugod ito sa akin at mabuti na lang na iwasan ko ang pag-atake nito dahilan upang ang puno ng mangga sa aking likuran ang kanyang nasuwag. Nang mga oras na yon ay nasisiguro ko nga wala sa katinuan ang aming alaga dahil sa lubos na itong nagwawala. Muli itong naghanda upang muli akong atakihin subalit napaghandaan ko ito kung kaya't hindi ako tinamaan dahil sa lakas ng kanyang pagsuwag ay naputol ang kanyang dalawang sungay. At dahil sa mga nangyari ay tumakbo papalayo ang aming alaga. Kung kaya hindi ko na napigilan pa dahil sa takot na muli ako nito nga atakihin. Dinampot ko na lamang ang nabaling sungay nito at nang makuha ko na nga ay nagulat ako dahil tila nagliliwanag ang bandang dulo ng sungay ng kalabaw. Kaya tinago ko na lamang ito at inilagay sa bubong ng aming kubo at mabilis nang umuwi sa bahay. Pagkarating ko sa bahay ay kaagad akong pumasok sa aking silid upang makapagpahinga na. Dahil sa takot ko at pagod buhat sa paglalakad ay kaagad akong nakatulog. Nasa kasarapan akong muli ng aking pagtulog nang managinip na naman akong muli at ganon pa rin ang aking mga napapanaginipan. Kinakausap daw ako ng aming alaga at nagpapakilalang Argo kung kaya't hindi ko na napigilan ang tanungin ng aming alaga. Argo, pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit palagi kitang napapanaginipan? Kaibigan, ako nga si Argo, ang alaga mong kalabaw. Ang dahilan ng aking pagpapakita sa iyong panaginip sapagkat ikaw ang aking napili upang bigyan ng aking taglay na kapangyarihan. Kapangyarihan? Paano nakakapagsalita ka? Kaibigan, huwag kang matakot. Ang totoo ay isa akong gabay na tagapagbantay ng kagubatang malapit sa iyong bukid. Ako si Argo, isang diwatang gabay na may wangis ng kalahating tao at kalahating kalabaw. Ako ang pinuno ng mga mandirigma sa aming lahi. Ako ay sumanib sa alaga niyong kalabaw upang mas malaman ko pa kung nararapat ka ba talaga sa mutyang ipagkakaloob ko sa iyo. Mutya? Anong mutya? Ipinagkakaloob ko sa iyo, kaibigan, na ang mutya ng sungay ng kalabaw na nakuha mo kanina. Kunin mo ito at sunugin hanggang sa maging abo at ibalot mo sa pulang tela at gawin mong kwintas o maaari mong isukbit sa iyong bewang. Magtataglay ka ng pambihirang lakas na mas higit sa mutya ng ngipin ng kalabaw. Sapagkat bukod sa pambihirang lakas ay magkakaroon ka rin ng pambihirang liksi. Magkakaroon ka rin ng kabal sa katawan na hindi kayang tablan ng bala ng baril at itak. Bukod dito, ay may kakayahan ng mutya ng sungay ng kalabaw na pahilumi ng iyong mga sugat at may kakayahan ka ring makapanggamot ng may mga sakit. Ang dami naman palang kakayahan ng mutya.
kaibigan. Oo kaibigan, ang dahilan kung bakit dinanais ng mga taga-kaliwa na makuha nila ang mutya sapagkat marami itong kakayahan. Anong kaliwa, kaibigan? Sila ay mga masasamang nilalang kaibigan tulad ng aswang, mambabarang at manlalason. Ninanais nilang makuha ito sapagkat ang mutya ng sungay ng kalabaw ay may kakayahan din sa pagpapalakas ng espiritual at maging sa kumbating pang-espiritual. May kakayahan din itong tanggalan ng bisa ang mutya o kakayahan ng iyong kalaban, kaya maraming panig ng kaliwa ang naghahangad sa mutyang ito. Kaya pala, nung nakaraan may mga aswang na umaligid dito sa bahay dahil sa mutya na yan. Oo kaibigan, sapagkat wala pang napipili ang mutya kung sino ang pagkakaluban, kung kaya't inasam nila itong mapasa kanila. Ngayon, ikaw ang napili, bumangon ka dyan at gawin ang pinag-uutos ko. Sige kaibigan, gayon din ay babalik ako sa bukid upang kunin ang mutyang ipinagkaloob mo. Sige kaibigan, gawin mo upang mapasa iyo na ang mutya, nang sa ganon ay magawa ko ng makapag-isa sa iyo at ako ang magiging gabay mo. Salamat kaibigan. Salamat sa ipinagkaloob mo. Sambit ko rito at agad na bumangon upang bumalik sa bukid at kunin ang mutya ng sungay ng kalabaw. Dahil sa maliwanag ang buong paligid, kabilugan ng buwan ay binaybay ko ang daan pabalik sa aming bukid. Nang mga oras na yon ay nasa mutya ng sungay ng kalabaw ang aking buong atensyon, kung kaya't kahit na ano pang magparamdam sa aking buong paligid ay hindi ko na lamang iyon iniintindi pa. Pagdating ko nga sa bukid ay kaagad kong tinungo ang kubo at kinuha ang sungay ng kalabaw sa bubong kung saan ko ito inilagay kanina. Nakakarinig na nga ako ng mga alulong ng aso sa di kalayuan, kung kaya't patakbo na akong umuwi sa aming bahay. Nang makapasok na ako ng bahay ay dumiretso na ako ng kusina upang maisagawa ang pagsunog sa sungay upang gawing abo. Ilang oras pa ang lumipas at patagumpay ko nang naisagawa ang aking misyon. Tapos ko nang binalot ang abo sa pulang tela at inilagay sa aking bewang. Nang mga oras na iyon ay nakakaramdam ako ng kakaibang lakas at kapangyarihan. Pakiramdam ko ay muli akong ipinanganak. Nakakausap ko na rin si Argo sa aking isipan at malaya ko na siyang nakakasama. Pinabati kita kaibigan. Simula ngayon, ako at ang mutyang tangan mo ang poprotekta sa iyo sa lahat ng oras. Salamat kaibigan, at ako ang nakapagkalooban mo ng mutya ng sungay ng kalabaw. Magpahinga ka na muna kaibigan, sapagkat magsisimula na ang ating misyon na. Misyon? Bahala na nga. Matulog na muna ako dahil napagod ako at napuyat sa ginagawa mo sa akin kaibigan. Bumalik na nga ako sa aking pagtulog. Kinabukasan, may isang nakakapangilabot na balita ang kumalat sa aming baryo. Ayon pa sa mga sabi-sabi, may sinalakay daw ang mga aswang kagabi sa karatig baryo at marami ang nabiktima ng mga ito. Maya-maya pa ay narinig ko si Argo sa aking isipan at kinausap ako nito. Sinabi nito sa akin na nag-uumpisa ng umatake ang mga kalaban, kung kaya't kailangan na namin kumilos kaagad upang hindi na makapaminsala pa sa aming baryo. Ang hinala ni Argo ay sa bundok na kung saan iniiwasan ng mga tao ay doon naglulungga ang nasabing mga aswang, kung kaya't kailangan naming pumunta roon upang magmanman. Kaagad na nga kaming tumungo sa nasabing bundok, subalit hindi pa man kami nakakarating sa paanan ng bundok ay may kakaiba na kami nga orang nararamdaman. Kaibigan, mag-iingat ka sa iyong pagkilos. Tila magbigat ang presensya ng mga nilalang na ito. Di ba mga aswang ang mga yan? Kaya kayang-kaya natin ang mga yan.
Aswang nga kaibigan, subalit pakiramdam ko, higit pa sila sa ordinaryong mga aswang. Dahan-dahan nga ang aking pagkilos at mas naging maingat sa lahat ng oras habang umaakyat ng bundok. Ilang minuto pa ang nakalipas ay matagumpay ko na nga napasok ang loob ng gubat. Habang patuloy ako sa pagmamanman at pakikiramdam ay hindi ko sinasadyang naapakan ang kalansay ng tao. Sa wari ko ay bago pa lamang ang bangkay na ito dahil bago pa ang mga dugo nito sa nagkalat sa damit. Subalit, ang ipinagtataka ko ay kung bakit kalansay na ito at wala ng mga lamang loob o kahit mga laman man lang. Talagang tuyot na tuyot ito at hindi mo na makikilala pa dahil sa pagkatuyot nito. Argo kaibigan, aswang din bang may gawa nito? Oo kaibigan, sa tingin ko, aswang ang may sala. Anong uri ng aswang ang ganito? Nagiging kalansay na ang nangyayari sa mga biktima. Hindi ko rin mawari kaibigan, subalit kung anong uri man ng aswang ang may gawa niyan, nasisiguro kong mas malakas ito kaysa sa ibang uri. Natatakot ako kaibigan. Siguro bumalik na lang tayo sa bahay. Tugon ko at kaagad na nga ako bumalik pababa ng bundok. Subalit hindi pa man ako nakakalayo ay may dalawang tao na kaagad na humarang sa aking dinaraanan. Nasisiguro kong mga katutubo ito dahil sa klase ng kanilang pananamit. Mapapayat ang mga ito at humpak ang pisngi at mapapansin mo rin na tila puyat ang mga ito dahil sa lubugan nitong mga mata. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit mapuputla ang mga ito at hindi nagsasalita kapag kinakausap. Maya-maya pa ay umiinit ang mutya sa aking bewang kasabay ng pagsasalita ni Argo sa aking isipan. Kaibigan, tumakbo ka na, bilisan mo. Hindi mga ordinaryong nilalang ang nasa harapan mo dahil sa naaamoy ko ang kanilang mabibigat na presensya. Pagkasabi sa akin ng gabay ko ay kaagad na akong tumakbo ng mabilis. Habang nasa pananakbo ako ay nakita ko pa ang mga ito na nagpalit ng anyo. Naglabasan ang mga galamay nito sa bandang likod kasabay ng paghaba ng dila nito na mas matalas pa sa kahit anong isandata. Kaibigan, huwag ka nang lumingon. Bilisan mo na ang pagtakbo mo. Huwag kang magpapaabot sa dila nito dahil paniguradong wala ka ng kawala pa. Hindi na nga ako nagsalita pa, bagkus ay mas binilisan ko pa ang aking pagtakbo. Subalit bago pa man ako makababa ng bundok ay meron pa pala itong tatlong kasamahan na nakaabang sa akin. Nakapagpalit na rin ito ng anyo tulad ng mga nauna, subalit napansin ko na dalawa lamang ang walang mata kumpara sa tatlong ito. Wala na nga akong nagawa pa kundi lumaban sa tatlong humarang sa akin. Gamit ang taglay kong mutya ay ubod lakas ko itong inatake. Napatilapon ang dalawa at sumuod sa akin ang isa pa, kung kaya't inundayan ko ito ng malakas na suntok at pagsipa. Napaluhod ito sa aking ginawa kung kaya't binali ko ang ulo nito. Muli kong binalingan ang dalawa pa, subalit nakita ko ang dalawa pa nitong kasamahan na humahabol sa akin kanina, kung kaya't mabilis na akong tumakbo upang makatakas. Kaibigan, anong uri ng aswang ba ang mga yan? Sa wari ko kaibigan, sila ang tinatawag na agbuon. Sila ang uri ng aswang na mas malakas sa lahat ng uri ng mga aswang, lalo na ang dalawang walang mata na yun. Dahil mas pambihira ang lakas nito at bilis, pati ang taglay nitong kabal sa katawan, at hindi rin sila tinatablan ng anumang mga dasal o usal. Kung gayon kaibigan, paano natin sila matatalo? Nang sa ganun ay hindi na sila makapaminsala pa. Huwag kang mag-alala kaibigan. Ituturo ko sa iyo ang higit pang kapangyarihang taglay na mutya ng sungay ng kalabaw na tangan mo. Kinabukasan ay sinimulan na nga namin ni Argo ang aking pagsasanay.
Itinuro niya sa akin ang kumbating pisikal at maging ang pang-espiritual. Habang lumilipas ang mga araw ng aking pagsasanay, ay wala namang patid ang pamiminsala ng mga aswang, maging ng mga mambabarang. Nais kong lipulin ang lahat ng mga masasama, kung kaya't itinuro na rin sa akin ng aking gabay ang pinakamakapangyarihang taglay ng aking mutya. Kaibigan, ito ang pinaka-espesyal na kapangyarihan ng iyong mutya. Ipikit mo ang iyong mga mata at isipin ang isang matalas na sandata at magkakaroon ka nito sa katayuan ng sandatang espiritual. Hindi ko maunawaan, kaibigan. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, kaibigan, bukod sa bilis, lakas, kabal at paghilom ng iyong mga sugat, ay may kakayahan din ang mutya ng sungay ng kalabaw na kung ano ang iyong iisipin ay pwede magkatotoo. Yan ang dahilan kung bakit ninanais ng mga aswang na makuha nila ang mutya na yan. Dahil sa sinabi ng aking gabay, ay mas naunawaan ko ang gamit at taglay ng kapangyarihan ng aking mutya. Kinahapunan ay bumalik kami sa bundok ng aking gabay upang talunin ang mga agbuon. Sa pagkakataong ito ay handa na ako sa pakikipaglaban. Habang papaakyat ako ng bundok ay nakita ko na ang mga aswang na nakaabang na sa aking paglapit. Walang ano-ano ay nagpalit ang mga ito ng anyo, subalit hindi pa man ito natatapos sa kanilang ginawa ay ubod lakas ko ng sinugod ang mga to. Inisip ko na maging kasing tibay ng bakal ang aking mga kamao at walang ano-ano ay inatake ko nga ang mga to. Pagkasuntok ko sa isa sa mga kalaban ay halos mayupi ang ulo nito sa lakas ng aking pagsuntok at napatilapon ng sobrang layo. Agad ngang nawalan ng buhay ang isa sa mga aking kaaway. Maya-maya pa ay sabay-sabay na umatake sa akin ang mga kalaban, kung kaya't nakipagbuno ako sa mga to. Dahil sa pareho naming liksi at bilis, ay parehong pahirapan kami nga makatama sa isa't isa. Maya-maya pa ay napansin kong mas dumami pa ang mga agbuon dahil sa wari ko ay nasa 11 na ang mga nakakalaban ko. Patuloy pa nga ako sa pakikipaglaban hanggang sa unti-unti ko nang nababawasan na ang aking mga katunggali. Dahil sa taglay kong bilis at lakas ay walang kaabog-abog kong napapatay ang mga kalaban hanggang sa ang 2 agbuon na lang na walang mga mata ang natitira. Sa tingin ko, ito ang mga pinuno sa kanilang lahi dahil ramdam ko ang masigit na lakas sa mga ito. Kaibigan, mag-iingat ka sa 2 ito dahil ramdam ko na masigit sila sa mga nauna mong nakalaban. Sa taglay kong lakas at bilis, paniguradong walang panama sa akin ang 2 yan. Pagkasambit ko nga ay agad akong sumugod sa 2 agbuon. Subalit sa unang atake ko ay hindi ko ito natamaan ng suntok. Biglang sinugod ako ng isa dahilan upang mapatilapon ako ng malakas at tumama sa malaking puno. Agad akong bumangon at binali ko ang sanga ng puno upang ito ay aking magamit. Pagpapasugod na muli ang aswang ay ubod lakas kong itinarak ang matulis na sanga sa katawan nito. Hindi ito tinablan. Dahil sa aking ginawa ay nagkaroon ng pagkakataon ang isa pa na maundayan ako ng matatalas nitong mga kuko. Subalit hindi ako tinablan dahil sa taglay kong kabala. Muling sumugod ang agbuon at sa pagkakataong ito, ginamit nito ang kanyang mahabang dila na sobrang matalas. Dahil sa pagkakampante ko ay nagawa nitong maitarak sa tagiliran ko ang kanyang dila. Nagulat ako dahil sa nagawa nitong basagin ang kabal ko sa aking katawan. At dahil sa takot ay walang hanas kong pinagsusuntok ang pagmumuka nito. Hanggang sa aking madurog ang ulo nito na siyang naging dahilan ng bigla ang pagkamatay nito. Ngayon, iisa na lang ang natitira.
Subalit mas naging agresibo ang nilalang na ito dahil napatay ko ang lahat ng kalahi niya. Mabilis itong umatake sa akin at walang habas na sinunggaban ako ng matalas nitong dila. Nasugatan ako subalit agad na humihilom. Malakas at mabilis kumilos ang nilalang na ito kung kaya't hirap akong matamaan ng aking mga atake. Kaibigan, ituon mo ang iyong sarili sa laban. Kaya mo yan. Nahihirapan akong matamaan siya ng mga suntok ko, kaya imposibleng matalo ko siya. Sa pagkakataong ito sumanib na sa aking katawan ang aking gabay at inisip ko na katulad ng matalas na kutsilyo o itak ang aking mga kamay. Nang maramdaman ko na ang kakaibang lakas at espiritual na sandata sa aking mga kamay, ay wala na akong sinayang pa na oras. Ubod ng lakas kong sinuntok ang aswang. Napatila po nito subalit nagulat ako dahil nakita ko sa dalawa kong mga mata na nasugatan nito. Doon ko napagtanto na totoo nga na naging imposible ang aking mga imahinasyon tulad na lamang ng aking iniisip na itak. Dahil sa aking taglay na kapangyarihan ay dihado na sa laban ang agbuon. Subalit hindi umurong sa aming laban. Bagkus ay ubod ng lakas pa itong sumugod sa akin. Nang makita akong papasugod na ito sa akin, ay walang habas ko itong pinaulanan ng suntok at biglang nagkagutay-gutay ang katawan ng nilalang. Simula noon, dahil sa pagkaubos ng agbuon, ay nagsilayasan sa lugar namin ang iba pang mga uri ng mga aswang, maging ang mga mambabarang, dahil sa takot na pati sila ay madamay. Simula nga noon, ay muling nagkaroon ng katahimikan at kapayapaan sa aming baryo. Dahil din sa tangan kong sungay ng kalabaw ay naging isa na akong ganap na atleta sa aming probinsya at inilalaban na rin sa ibang bansa sa larangan ng taekwondo. Dahil sa aking tangan ay nakapagtapos ako ng kolehiyo, maging ang aking kapatid, at nakapundar na kami ng aming negosyo at naihahon ko sa kahirapan ang aming pamilya. Sa ngayon ay isa na akong ganap na coach sa larangan ng taekwondo at nagsasanay ng mga bagong mag-aaral. Lumago pa nga ang aming negosyo at mas marami pa kaming natutulungang mga tao. At dito po nagtatapos ang aking kwento. Sana po'y ito'y inyong nagustuhan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.